Nako, heto na mga kaubayan, Madriaga busted ang script. Ayan, umami na. Tinakot para tumistigo laban kay BP Sara. Abayan, nagtatanong po mga kaubayan, Luestro at Ridon at tiklop na. Nako, yan po ang ating alamin mga karibin natin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yan mga kaubayan, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At eto nga po mga kaubayan, President Bongbong Marcos Jr., wala tayong magagawa doon sa presyo ng langis. Ayan, no? Wala tayong magagawa doon sa presyo ng langis. Ayon po yan kay President Bongbong Marcos Jr. Ba, parang suko na si President Bongbong Marcos Jr. Pero teka lang mga kaubayan, bakit yung ibang bansa, di ba? Yung ibang mga leaders ng yung ibang world leaders, nakakayanan naman po nila at may nagagawa po sila pagdating po dito sa presyohan ng langis, no? O yung iba nga, yung sa may nabalitaan niya tayo, di ba, nung nakaraan, share po natin, kinaltas na po, binawas na po at tinanggal mga kaubayan yung tax nila sa langis. O bakit tayo hindi natin magawa yan, President Bongbong Marcos Jr., di ba? Anong meron at hindi ninyo matanggal-tanggal yung tax na yan? O sinasabi nila mga kaubayan na baka daw, baka malugi ang ating bansa kapag tinanggal po ang tax na yan mga kaubayan. Pero, di ba? Kahit naman hindi nyo yan ibigay sa taong bayan, mawawala pa rin yan. Malulugi pa rin ang taong bayan. Bakit? Nakawin lang Di ba? Ito pong naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po dito mga kaubayan ni Richard. Ayan Richard. No to oil, yes to foil. Aray ko po. Sabi naman po ni Melvin B. Vivara. Talagang walang magagawa. Gawin ba namang kanang kamay yung gumawa ng 12% but ayaw bawasan ang tax. Ang tax kasi mababawasan pumapasok na pera at mababawasan ang kukurakutin, correct? Kawawa yung mga nagbabayad ng tax tapos pagdating sa ayuda, sila ang hindi nabibigyan inutil. Ayan, inutil mga kababayan, correct? Totoo. Ba kung sino pa po yung mga nagbabayad ng tax, kung sino pa yung nagbabayad properly, correctly ng kanilang tax, sila patuloy mga kaubayan ang hindi nabibigyan ng ayuda. Nako po. Okay? Sabi naman po dito ni Arturo, babawasan kasi ang nanakawin mga buwaya kaya ayaw niyang gawin. Ayan, no? Dapat tax deduction ang gawin para mabawasan ang presyo ng langis. Ayon po yan kay Johnny Cargarpo. Ayan mga kaubayan. So, mabuti pa yung ating mga kaubayan. Meron silang mga idea na pwedeng gawin. Di ba? Para maibsan naman itong oil crisis na ito. Sabi po dito ni Nelson mga kaubayan, meron ka nagagawa. Yung VAT at excise tax gaya ng ibang bansa, hindi puro ayuda na konti ang nakikinabang. Baka pwede suspend muna ang income tax namin. Ayan suspend muna ang income tax mga kaubayan. Kaya nga kung gusto nyo talagang tulungan ng taong bayan, marami pong paraan. Ayaw nyo lang kasi mawawalan po sila ng kukurakutin, di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kaubayan? Just comment down below. Dito po kaya President Bongbong Marcos Jr. sa sinasabi niya wala tayong magagawa doon sa presyo, doon po sa presyo ng langis. Ayan mga kaubayan, just comment down below. At eto, pasadahan din po natin ito bago po natin i-play yung video. Itong patungkol po kay Saldico. Ayan mga kaubayan, Saldico. Nahuli na po mga kaubayan si Saldico, pero ang problema, sabi po dito ni Miss MJ Kiambao Reyes, sabi niya po, tingin ninyo
magpapahuli ba ng buhay? Ayan, ng buhay si Saldico. Unless may usapan na among thieves. Ayan, kung paano maabswelto at sino ituturo. Ayan mga kabayan, nga rin po yung iniisip ko mga karabin natin kung talagang, kasi nakakapagduda no? Unang-una si President Bongbong Marcos Jr. po ang nagre-report sa bayan na nahuli na si Saldico. Wherein President Bongbong Marcos Jr. ay pinangalanan po ni Saldico mga kabayan na siya po ang mastermind. So, maaring tama itong sinasabi dito ni Miss MJ Kiambao Reyes mga kabayan na talagang magkakaroon po or unless may usapan na among thieves kung paano maaabswelto at sino ang ituturo. So meaning magkakaroon po dito mga kabayan ng magkakaroon po dito ng pagbabago ng statement ni Saldico. Maaari niyang ulitin na baguhin yung kanyang statement, pero ang problema nga dito mga karabin natin kung maniniwala pa ba ang taong bayan kung sakaling baguhin niya ulit at i-absuelto nga itong si Romualdez at si President Bongbong Marcos Jr. sa kanyang magiging pahayag pagdating niya po sa Pilipinas at kung imbestigahan siya dyan po sa Blue Ribbon Committee. Nako po. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Ethan Vicente, sabi ng mga didiles, dati arestuhin si Saldico. Pero nung pabor sa kanila, sinabi biglang protect Saldico. Ngayon na-arrest na, may bago na namang palusot. Hindi. Kasi nag-iisip kasi ang mga DDS, mga kababayan, kung ikaw hindi ka nag-iisip, kung ikaw hindi ka nag-iisip na pwedeng magbago ang statement ni Saldico, okay lang sa amin kung hindi magbabago. Kasi yun na po talaga ang pinaniniwalaan namin. At yun din naman po ang sinabi niya. Pero kung magbabago ito, mga kaubayan, malaking problema po yan. Bakit? Hindi na po magiging makatotohanan yung mga sasabihin niya. Sabi po ni Bella de la Torre, naisip ko na rin po yan, baka may nakahanda ng script, planchado na ituturo with supporting evidence na akala mo totoo. Lalo na si BBM ang nagbalita at babaliktad ang lahat ng sinabi ni Saldico. Contrary to his narrative before in a video. Diba? Oo, yan nga baka ituro mga Duterte lahat ng maleta kanila ihahatid. Posible kaya yon? Ayan na, posible kaya yon, sabi po dito. Pwede kasi there is lahat ay imposible pagdating po sa pera mga kababayan. Pero pwede pong malaman sa mga law expert kung ano ang epektos noon sa anumang sinabi ni Saldico. Ang problema nga dyan mga kababayan, hindi po siya naka-under oath nung sinabi niya yun. Pero sinabi niya yun with video mga kababayan. Hindi nga lang siya under oath. Kaya marami pong posibleng mangyari dyan mga karabin natin. Grabe Sabi kapalit ng kalayaan tulad ni Madriaga. Ayan kapalit ng kalayaan tulad ni Madriaga, sino ituturo niko as mastermind sa nakawan sa gobyerno? Syempre mga kalaban sa politika. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below patungkol po dito kay Saldico mga kababayan at sa kanyang pahayag. Okay? I-comment nyo na lang po at eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok. Panoorin niyo pa ito yung mga baloktot na script ni Madriaga. Kaugnay sa mga alegasyon kay Vice President Sara Duterte nang nagpakilalang dating aide umano niya na si Ramil Madriaga, makaparehan po natin ang abogado ni VP Sara na si Atty. Salvador Paulo Panelo Jr. Magandang umaga po, Atty. Panelo. Magandang umaga, Igan, at sa mga tagapanood niyo. Sa proceedings, kahapon naglabas ang mga video at litrato si Madriaga na kasama niya si VP Duterte. Patunay raw na magkakilala sila. Hindi ba sapat yun, Atty.?
Hindi. Actually, Igan, kami nga po ang nag-supply ng mga litrato na yon. Doon sa perjury complaint pa lamang, inunahan na po namin siya para mapaliwanag na yung mga ganong klaseng litrato, hindi po yun pwede maging pruweba na magkakilala sila. Bakit? Kasi puro sa kampanya po yung pinakita niya. At kunyari, isa-isa po natin yung... Alam mo, kung maaalala ninyo, 2016, diyan mahilig si Vice President Sara Duterte. Before pa data, ayaw ko kung 2022 ito. Naalala ninyo, siya rin yung nangampanya sa tatay niya. Ayaw nilang tumakbo. Silang lahat ayaw patakbuhin si Pangulong Duterte bilang presidente. Magkakapatid. Yan ang sinabi ni Baste. Pero nung wala na, simula na yung kampanya, no choice. Kaya ngayong kapatid niya, di ba, nagpakalbo pa sila, nagpakalbo pa si Inday noon. At talagang siya yung gumawa pa ng, anong tawag doon, yung bus na nag-iikot. Siya talaga yung tumutulong sa kampanya. Ibig sabihin, pagdating sa kampanya, aktibo yan si VP Sara Duterte. Kaya no doubt, itong 2022 campaign, magiging aktibo yan, lalo na kung sarili niya yung kinakampanya niya. At marami talagang grupo. Kita nyo naman yung nangyayaring last PDP na parang samahan. Hindi PDP lang yun. Maraming grupo yun. Marami doon. Inday Sara for ganito, Sara Duterte for ganyan. At yan, na-establish na yan noon pa. Way before. Ganyan talaga si VP Sara Duterte. At ano siya sa tao, hands-on siya. Siya talaga yung kumakausap sa mga tao. Kaya yung kalokohan ni Madriaga na porket may video, maniwala ko kayo sa hindi. Marami yung hindi Sabi nga ni Madriaga, mga kaubayan, tinanong siya, nasaan ka dyan sa picture na yan? Sabi ni Madriaga, ako po yata yung nagpipicture dyan. Kahit ako, pwede kong sabihin ako yung nagpicture niyan. Diba? Kahit ikaw na nanonood, diba? Pwede mong sabihin, Madam Chair, ako po ang nagpicture niyan, kaya wala po ako dyan, mga kaubayan. Nako po. Yung mga palusot ni Madriaga, hindi po uubra yan, mga kaubayan. Lalo na yung kay Trillanes, nako po. Ako, hindi lang ako napapasama. Dahil po, naalala nyo yun, nag-zoom sila. Sila yun. Kasi usually, umaga. Kaya hindi ako napapasama, umaga kasi. O kaya umaga ina-announce, tapos sa tanghali, alam nyo naman ako, panggabi ako eh. Panggabi ko nagigising, tapos busy na ako sa gabi. Kaya hindi ako na dyan. Pero laging may ganyan. Kasi gusto ni VP Sara Duterte marinig yung mga tao. Akala kasi ng iba na para bagang nagbibigay siya ng instruction, hindi marunong makinig si VP Sara Duterte sa mga hinaing ng tao. Yan ang totoo. Zoom meetings or virtual meetings, talagang ganun po ang paraan noong mga panahon na yon na makipagkita sa mga supporters, sa mga volunteers para sa kampanya dahil may pandemic po ng mga panahon na yun. Hindi ba ba? Tapos yung mga Zoom meetings po na yun, maramihan po yun, hindi yun one-on-one meetings with Ramil Madriaga. Tapos yung pinapaulit-ulit kahapon, yung happy birthday Sir Ram, diba? Yung birthday greeting na yun, alam naman po natin na yung mga celebrity, diba po, nagre-request sa kanila na batiin yung mga tao, tapos may papel. Yun po mismo ang pruweba na hindi sila magkakilala. Dahil kung magkakilala talaga sila, hindi po kailangan na gawin yon yung VP Sara na isulat yung pangalan niya doon sa... Correct. Alam mo ba na pag gusto mo magpabati kay VP Sara Duterte, may sinisend na papel para fill upan yun kung ano yung birthday, ano yung pangalan. May ganun. Ganun ka-organisado sa kay VP Sara Duterte. Kita nyo? Hindi, ito hindi ako sa Hindi ako sa kung mapapansin nyo, diba, taon-taon binabati ako ni Pangulong Duterte. Hindi ko siya nagbabasa ng script. Kasi alam naman niya talaga dahil nanonood nga po siya dito sa vlog. So, ibig sabihin lang po ng mga kabayan nito, sa simulat sa pool, nagsisinungaling na po itong si Madriaga. Kasi, sabihin na natin, nagsabi siya ng isang totoo, 10 po ang hindi totoo, mga kabayan. Yung picture, tapos yung mall, yung cheque, iba yung may mga problema po yung mga sinasabi ni Madriaga. Kaya,
Sabi nga, eto nga, nakakapagtaka nga sabi po ng isang vlogger na loyalista, itong attorney rin, no? Itong hindi ko lang nasave kanina. Itong si, sino ba itong mukhang muong? Sino ba? Si Palsis. Ayan, si Palsis. Sabi ni po ni Palsis, mga kaubayan, yung pag-iyak daw ni Madriaga, yun na daw yung basihan para maging credible siyang witness. Ha? Attorney ka ba talaga? Attorney ka ba talaga, Jesus Palsis, ha? Hindi mo madadala sa paiyak-iyak yung hearing na yan. Supposed to be, you must present evidence, solid evidence talaga na magdidiin kay BP Sara. Wala, puro hangin po yung mga pinagsasasabi nila. Tapos sasabihin pa ng isang loyalista na yung pag-iyak ni Madriaga, yun na ang basihan na masasabi po natin na siya ay credible. May nakita nga ako, may naalala ako dyan sa paiyak-iyak na yan. Naalala niyo po si Thinking Pinoy? Ha? Si TP, mga kaubayan, ewan ko, nasaan na ngayon yan? Ba? Mahilig yun umiyak. Credible ba yun? Ha? Wala. Walang naniwala na sa kanya. Nasaan na kaya yun ngayon, mga kaubayan? Diba mahilig yun umiyak si TP, Thinking Pinoy? Diba? Matagal na rin hindi na natin hindi na natin nakikita si Thinking Pinoy. O, ganyan ba? Pag umiyak ka, doesn't mean na you are credible. Minsan, pag umiiyak, mga trahidor. Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kaubayan? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.